Good morning everyone! So welcome back to my YouTube channel. It's me, Marian. Papunta tayo ngayon ng daycare center kasi this is the second day of my baby. Nasa transition period pa lang siya for this week. Grabe yung daan pababa. Yari ako nito mamaya pag uwi. So aakyatin namin yan hanggang doon. Doon kami sasakay ng bus. I think this is gonna be our routine, no? So si Daddy ang naka-assign kay Nicolo maghatid. Kasi yung panganay ko, 8:40 yung pasok. And ito, 7:30 to 8:45 yung drop niya sa daycare. Kahit namin dinaycare si baby. Kasi parang ngayon pa lang masanay na. Kasi I'm planning to find a part-time job. Grabe nakakahingal. For me, isa ito sa disadvantages dito sa lugar namin, no? Kapag gantong oras pala, the traffic is so bad. Like, ang daming bus na nagde-detour, nag-iiba sila ng way kasi late na. And kailangan sa susunod mas maaga talaga tayo kumilos. Kasi ang dami kong hinintay na bus. Siguro mga 2 or 3 bus akong naghintay. Pero nag-iba sila ng route. Let's go to the child care center. Grabe ang dulas ng daan. Kaya kailangan maingat ka sa paglalakad. Dito na tayo sa daycare guys. Ayan, malapit na. Bakit nga ba namin i-daycare si baby? Masama na ba kaming parents kapag gano'n? The plan is, I'm gonna find a part-time job here para makatulong sa savings namin. Gusto ko na rin i-build yung career ko kasi I was a full-time mom for magsi 6 years na. Ayun, hindi naman ka-selfishan yun, di ba? Na you build yourself too habang nagpapakananay. Yes, magigilty ka sa umpisa. Kasi ang sakit makita at iwan yung anak mo dito sa daycare. Pero, it's for their own good din. Kasi they deserve a happy mom. So guys, nandito tayo sa daycare ngayon. And naiiyak ako kasi humahabol sa akin si baby. Alam mo yun, hindi ko siya pwede makuha. Kasi, babalik ako after an hour. And alam mo yung feeling na tinitiis mo siya. Kasi para rin sa kanya yun. Para masanay siya. Para hindi siya masyadong attached sa akin. Pero hindi ko rin kasi masisi kasi breastfeeding siya. Exclusively breastfed baby. Grabe yung pag-iyak niya, no. Tumayo lang ako ng konti. Lumabas lang ako ng kwarto. Grabe yung iyak niya. Naririnig niyo ba guys? Nagwawala si baby. Karga siya ng bantay nila. Push your legs first, one more time, then with Hinahanap na niya ako. okay, you need help. Ito talaga yung pinakamahirap na part, no, sa pagiging ina. Yung makikita mo na ganyan. Parang ano, hindi ko kaya. Pero dapat kayanin kasi para rin yan sa kanya, magiging independent sila ng kuya niya. Ngayon may update din kay panganay. Hindi na siya umiiyak kasi hinahatid na siya ni daddy nang wala ako. Pinadrop na lang siya ni daddy sa school. Hindi na namin hinahatid sa room. So nagpapaiwan na siya. So sana magtuloy-tuloy. Alam ko masakit yung part sa ganito as parent na parang independent na sila. So guys, naiwan ko na si baby sa daycare. Hindi ko pwedeng i-disclose sa inyo kung saan yung daycare. Just for the privacy issues. Ang sarap pala ng feeling na makakapag-break ka sa kids, no? Like, yung isa nag-aaral na, tapos yung isa iiwan mo dyan sa daycare. Pero at the same time, wala rin akong peace of mind. Kaya, how can I work kung yung utak ko nasa kids ko din? Ay, ito yung tinatawag nilang mom guilt. So, ganun talaga. You have to build yourself para rin yan sa sanity mo as a mom. Ayoko nang isipin yung guilt kasi hindi siya nakakatulong. Iniisip ko na lang guys, nagsuschool na rin yung baby ko. Kasi para namang school yun eh. Para siyang preschool.
And yung daycare nga, nire-ready nila yung bata para maging independent for pre-primary. A few minutes later. This is my first me time in Canada. Literal na me time na talaga. Hindi na yung kasama yung mga kids. Transition week namin ngayon. Kaya hindi pa ako umaalis. Kasi kailangan kapag nag-breastfeed nandun ako. And sinasanay ba nila yung bata sa routine? So hindi mo siya pwedeng biglain na first day, iiwan mo na agad doon hanggang alas 5 ng hapon. Hindi nila ina-allowed yun. Hinihintay nila maka-cope up yung bata sa routine nila everyday. So nandito tayo sa Subway ngayon. Food trip muna tayo guys. Kasi mamaya mga tanghali or hapon, babalik ulit ako doon para silipan si baby. So yan, kain muna tayo ng sausage and egg. Ito lagi yung in-order ko dito sa Subway guys. Nung nasa Pilipinas kami, never pa akong kumain sa Subway. So ito, nung na-try ko siya first time, natuwa ako sa lasa and masarap naman pala. Guys, dito sa Nova Scotia, alam ko any part of Canada, pahirapan ngayon makahanap ng slot pagdating sa daycare. So yung una kong ginawa, in-email ko lahat ng daycare dito sa Nova Scotia, Halifax. Inisa-isa ko talaga sila as in kung nag-i-inquire ako kung merong slot na available for my kids. Swerte lang talaga ako na nagkaroon bigla ng slot tong childcare na pinapasukan ng anak ko. Yung iba, ang tagal na nila sa waitlist like 2 years, 1 year bago makahanap ng slot. Pag nagkaroon na ng slot dito sa daycare, i-grab nyo na. Kagaya ko kahit malayo-layo dito sa amin. Actually, malapit to sa unang apartment namin. Pero ngayon, sa nilipatan namin, medyo malayo siya. Pero ginrab ko pa rin. Kasi pwede ko naman siyang ilipat kung sakaling magkakaroon ng mas malapit sa amin. Ang importante, meron ng mag-aalaga. So, how much ba yung binabayad namin sa daycare? It costs $295. Pwede pa siyang males. Kasi meron tayong tinatawag na childcare subsidy dito sa Canada. Depende yun sa income ng family nyo para maging eligible ka sa subsidy. Yung operating hours ng daycare is 7:30 to 5:30 p.m. Dito sa amin, very strict sila. Kapag na-late ka, like 15 minutes, you will be charged $30 per 15 minutes. Hindi ka pwedeng malate sa pagsundo ng bata. Kasi nagsasara din yung daycare. Balikan na natin si baby guys. So it's 12 o'clock. Silipin muna natin ang baby. Wala pa naman silang update sa akin. Kasi sabi nila, mag-update daw sila kapag hindi nila kayang kontrolin si baby. There's an app that they will give you access to. Kapag naka-childcare si baby, and dun lahat i-update kung kailangan na ba ng diaper, kung napakain na ba nila, anong mga kinain ng bata, ganun. So ganun yung sistema dito, no? They will keep you updated. Ang sarap ng araw, guys. Ito talaga yung pinaka nakakamiss. Itong gusto ko tong weather na to. Madalas nang umaraw dito, guys. And sinusulit ko talagang naglalakad ako sa arawan kasi karaniwang mga sakit-sakit dito is yung vitamin D deficiency. So yan. Sulitin natin yung araw. Libreng vitamins yan, guys. Grabe, ang laki ng eye bags ko. Ganyan siguro kapag hindi ka morning person na tao tapos bigla kang nag-transition. Sana okay lang si baby dun. Ang sakit talagang makita na umiiyak siya at iiwan mo ring naiyak. But hopefully, makaka-adjust din yan si Johannes. And I'm happy na magiging independent child na ang aking mga kids. Ganun talaga yung culture dito, guys. Alam nyo ba kapag hinahatid namin si Nicolo, yung mga bata dun, parang wala na silang pakialam sa magulang nila. Like, they will just go straight in their rooms na wala man lang paalam sa magulang. So, let's check baby Johannes. Grabe, naiyak pa din siya. So, tinanong ko yung bantay, guys. Pinaglaro sila, pinag-outdoor play sila. And, naglaro lang ng konti si baby. Pero pagpasok daw dito, umiyak na naman kasi naalala niya na walang mama. Nakakaawa, guys. Pero kailangan nating tiisin. Naririnig ko yung iyak dito. Ayan si baby, guys.
kumakalma siya saglit, pero pag naalala niya, walang mommy, magwawala na naman. So, he'll get used to it. Kawawa naman. Gustong gusto kong kunin, pero tinitiis ko lang. Binigay na sa akin si baby, guys. Ayan. Since nasa adjustment period pa kami, hindi kami nag-full day dito. So, kahapon, 2 hours lang kami. And ngayon, at least 4 hours. So, tomorrow, 6 hours siguro. And then the next day, baka whole day na. Why? You're looking for mama? It's okay. Why naman nag-cry ang baby? You'll get used to it. Kiss mommy. Hug mommy. Hug. It's okay. It's okay. Hello guys. So yon, malapit na kami sa apartment namin. Maga ang mata ng baby ko. And may sipon-sipon pa siya. Kasi umiyak siya ng malala. Ba? Guys, I have to end my vlog here. Kung may mga tanong kayo about sa childcare, you just put it in the comments and tatry ko sagutin yan, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Why? Why? Manap mama.